Hello everyone, I am Cindy from Happy Immunity and welcome to my program, Cindy Listens. Kasama natin ngayon at makakapanayam si Delia. Delia, kumusta? Okay naman, ma'am. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho? Actually, I just signed my new contract, pang 10 contract ko na ito. So, it's almost decades, 2 decades. Sa 2 decades po yun, ilang employer na po yung amon? Ito lang po. Maari po ba namin malaman kung ano yung naging goal mo para makibang bansa? Ang goal ko talaga is, kasi graduate din ako na, kaya tapos din ako na, pero walang naging chance para magturo ako. So, dito na sa amin talaga. Kaya, yung goal ko ngayon, para naman nabigyan din ng magandang buhay ng aking family. Si Delia ba ay mother or single mother or Mother with wala akong biological children. Dalawa lang kami mag-asawa, pero meron akong pamangkin na kasama. ano po yun siya yung parang inampon mo po? Yes. Ilang taon po siya nung inampon? Maari po ba namin malaman kung ano yung story ng pagkakaroon mo ng 3 years old na lang din ang nakuha ko sa kapatid ko. Actually, anak ko. So, since then, nagtira kami sa isang, actually, barong-barong kung sasabihin mo, gano'n. Dahil, ngayon, yun pa isang naging desire ko. Bakit ako nag-abroad? Para yan ko rin ng sapat na pangangailangan, magandang buhay. At ngayon, siya, lumagraduate naman siya ng culinary. Nag-ano na siya. nakapagtapos na po? Paano mo po na ibabalanse yung oras mo sa trabaho at oras mo sa pamamahal mo sa buhay? Kasi medyo medyo lenient naman amo ko. Sa night time, talagang nakikipag-communicate ako sa kanila. Yun po yung nagiging way mo po para magkaroon ng oras at makausap sila. Paano mo po, halimbawa po merong problema sa family po, paano mo po yun na survive? Ganong malayo ka po. Since siguro dahil lumaki ako, ay, kumbaga, lumaki kami Christian tapos ngayon na nagkaroon ako ng dito, yun na lang pinangungutang ko pagka ako nag-problema at by God's grace naman nagiging okay naman yung kahit nagkaroon pa ng mga mabibigat na problema, struggle, pero sinusustain ako. Maaari po ba namin malaman kung ano yung pinaka-suliranin na talagang sumubog po sa'yo? Kung paano ka naging matatag ngayon? Siguro, actually, kami kasi magkakapatid. Was abandoned by our father. Kasi maaga rin kami nandito. Ngayon, no time na nalaman na nagkaroon siya ng other family, doon parang napakabigat. Tapos hindi kami na-accept. Halos kumbaga kami pa ang hindi na-accept ng pangalawang family. Kaya yun ang napakabigat. Tapos yung mga kapatid ko kasi wala ako lang din halos nakapagtapos sa amin. So, yung naging mahina rin sila sa pag-ano ng problema. Pero sabi ko na, ina-advisean ko sila, tapos dasal lang kasi diyan tayo hinuhugot at diyan tayo nakakahugot sa kalakasan sa Panginoon. Paano po yung pagpapatawad sa puso mo? Kasi, inabandon na po kayo. Paano? Actually, nung time na hindi na namin dahil kumbaga sa akin
sa akin kasi talagang naghanap ako kung paano mapapabuti yung buhay. Ngayon, nung bumalik nalaman na namin kung saan yung father namin at bumalik siya sa amin, tinanggap ko. Kasi sabi nga ng Lord, sabi niya, patawad ka na. Ikaw, patawarin mo yung nagkasala sa'yo, anong ikaw ay patatawarin din. So, lahat naman tayo nagkakasala, lahat natin, pero yun nga. Magaan na sa kalooban. Mayroon po mga nagnanais, mga ibang bansa para sumubok din ang kanilang kapalaran. Ano po yung pwede mong maibahagi sa kanilang payo or advice? Sa naranasan ko dito actually hindi lang dito sa Hong Kong, sa galing din ako ng Bahrain, Macau. Pero ang pinaka-worst na pinuntahan ko is Bahrain. Ngayon, kung sa nagnanais na kung sila rin lang ay may sapat makabuhayan sa Pilipinas, siguro iano na lang nila yun. Kasi napakahirap talaga ng ibang bansa. Lalo na kung yung ang mga nakukuha mong amo or mapaalad na lang ako dahil medyo yung amo ko ngayon. Pero napakahirap. Marami kang mararanasan na hindi mo na halos hindi mo gaya ng naranasan ko sa Bahrain. Actually nag-run away ako dahil yung pagmamaltrap. Ngayon, kung ang may advice ko sa mga gustong mag-abroad, kung maganda rin lang ang kabuhayan nila sa Pilipinas, stay na lang sila doon. Pero kasi ang pag-abroad is not necessarily na sa pangangailangan. Minsan kasi choices mo. Yun naman yung nagiging din sa akin. Kung meron ka pong gustong mensahe sabihin para sa mga mahal mo sa buhay, ano po yung gusto mong sabihin sa mga? Kung ano man yung naranasan natin, simula pagkabata, just go on. Kasi binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Kung ano man yung pinagdadaanan, manatili lang tayo dahil lahat naman manggagaling sa Kanya ang source. Paano tayo buhayin, paano tayo bibigyan ng Panginoon. Paano mo po binibigyan ng relax yung sarili sa tagal mo na po nagtatrabaho? Ano po yung masasabi mo? Ako, Kasi meron akong free holiday para sa sarili ko. Every night para sa akin, meron man akong struggle talagang Bible reading lang ako. Nag-ano ako ng salita ng Yun na po yung nagiging source of relax mo. Oo. Saka yung siyempre, meron naman akong grupong ina-attinan, meron din yung church, meron mga meron din naman kaming recreation mga type of recreations bawat grupo na kinasaniban ko. Yung sa mga organization, yung pagdating po sa mga grupo, halimbawa sa mga recreation, yung mga lugar pong napupuntahan ninyo, masasabi mo po ba na napagpasaya ko ng tao? Yes. Oo. Na kumbaga Paano po nakikita sila, ko. paano sila nakatulong sa'yo na makasurvive ka sa mga nangyayari sa pang-araw-araw? Mayroon din namang nakakatulong kasi halimbawa mga financially problem, yung grupong kinatawsaliban is very supportive naman. Even in the church, supportive naman nila. Kaya, no regret na ako sumali sa isang organization and sa church talaga. Nais ko magpasalamat sa interview ito at ito
Kaya naibahagi ko ang ilang buhay OFW at maraming salamat sa Happy Unity for the chance na binigay nila sa akin, lalo kay Ma'am Cindy. Thank you rin po. Hello everyone, my name is Cindy and welcome to Happy Unity. Please don't forget to subscribe and hit the button.